Kaya sabi ni Yussi Castro, ayan na niya. Yan sabi ni Yussi Castro. Ayan, lumiliwanag na po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Malinaw po, kaya pala ganyan siya. Kasi nauna yung kanyang kapatid na maging Pangulo. At ang tingin natin mga kababayan, baka may sa panahon ni President Marcos dahil nagkaroon ng inspeksyon doon, nakita ang lawak ng kailangang i-repair, paliwanag ni Castro. Ito ay matapos igiit ni Senator Amy na bakit siya umano na senador ang hinahanapan ng aksyon. Bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Mismong sa bibig, mga kababayan na huli. Bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo dyan, nakatira. Bakit di mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang ang nagpresidente. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, mga manoy, mga manay, mga tugang. Ako po si Dante Maravillas, a Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin itong sinabi ni Amy Marcos na sana daw ako na lang yung siya na lang daw yung nagpresidente. Yung issue ito sa San Juanico Bridge na inaakusan ni Amy Marcos yung House of Representatives, si Speaker Martin Romualdez na kanyang pinsan, na ang sabi, yung allocation sa pondo sa maintenance, o kontian niya yung binibigay na allocation, pangpintura lang. O ngayon, sinagot mga kababayan ni House spokesperson, Attorney Princess Abante. Kasi sabi ni Attorney Abante, di ba niya senador ka? Bakit laging inaanapan mo niya yung Kongreso, lalo na si Martin Romualdez? Ano niya yung ambag mo? Di ba ganun yung sinabi ni Attorney Princess Abante? Ngayon sumagot mga kababayan si Amy Marcos. Sana niya ako na lang ang nagpresidente. Kaya sabi ni Yussi Castro, ayan na niya. Yan sabi ni Yussi Castro. Ayan, lumiliwanag na po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Malinaw po, kaya pala ganyan siya. Kasi nauna yung kanyang kapatid na maging Pangulo. At ang tingin natin mga kababayan, baka may usapan na kasi sila ni Sara Duterte. Kaya galit na galit si Amy Marcos na ang susunodan niya, ikaw na yung presidente, ako yung vice-presidente. Baka ganon. Naun siya mga kababayan, yung mga plano nila. Kasi nakita si Martin Romualdez na mas malapit kaysa kay Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano tingin ninyo? Tama yung reading natin? Kaya sabi ni Yussi Castro, lumiliwanag na po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Yan sabi rito sa report ng Pilipinas Today. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, tila ipinakita lamang umano ni Senator Amy Marcos ang kanyang ambisyon. Nang punahin niya ang pagsasaayos sa San Juanico Bridge, dapat nga po magpasalamat tayo sa panahon ni President Marcos dahil nagkaroon ng inspeksyon doon. Nakita ang lawak ng kailangang i-repair, paliwanag ni Castro. Ito ay matapos igiit ni Senator Amy na bakit siya umano na senador ang hinahanapan ng aksyon. Bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo dyan, nakatira, bakit hindi mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang yung nagpresidente. Ang pinapatamaan ito ni Amy Marcos, si Attorney Princess Abante. Kasi sinasagot lang naman ni Attorney Abante yung mga patutsada ni Amy, pinalalabas. Walang ginagawa si Martin Romualdez na taga Leyte. Sabi ni Attorney Princess Abante, marami niyang ginagawa si Speaker Martin Romualdez para ayusin yan. Pero ikaw niya bilang senador. Ano ang ambag mo? Ngayon dahil sa palitan ng mga salita, ayan tuloy lumabas mga kababayan yung pangarap ni Amy. Talaga mga kababayan, sabi nga, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Mismong sa bibig, mga kababayan nahuli. Bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo dyan, nakatira. Bakit di mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang ang nagpresidente. Kaya sabi ni Yussi Castro,
Lumiliwanag na po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Wala man sana na problema kung mag-ambisyon silang lahat. Si Sara, si Amy Marcos, gusto din niyang magpresidente or vice-presidente. Wala man sanang problema. Huwag lang manira. Di ba? Ang problema, gustong magpresidente at the expense ng kanyang kapatid at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yan ang masama dyan eh. Tama po, pakinggan natin mga kababayan yung banat ni Atty. Princess. Ito inappoint ng Congress. Siyempre may say dyan si Speaker Martin. Alangan man wala. Bakit kinuha si Atty. Princess? Kasi hindi masalita itong si Speaker Martin. Hindi po mapatol sa mga ganyan. So ngayon, may spokesperson sa persona po ni Atty. Princess Abante na siguro alam niyang palaban. Ayun. Siya ngayon ang nagsasalita. Matalas po yung pananalita ni Atty. Princess. Bagay na bagay ipantapat mga kababayan sa bibig ni Sara Duterte at saka kay Amy Marcos. Other than si Yossi Castro. Si Yossi Castro sa Palasyo Malacanang. Si Atty. Princess Abante sa HOR. Di ba? May taga Salag, may taga Anat. Ito yung pagtatanong mga kababayan. Pakinggan natin. Magandang hapon po. Attorney, hingi lang po ako ng reaction doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Sabi po niya, bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yung amo mo dyan nakatira, bakit hindi mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang ang nagpresidente. Una, bilang senador, kasama din naman sa tungkulin niya yung pagbalangkas ng budget ng bansa. Galing sa House, papunta sa Senate. Kaya nung kinwestiyon niya kung ano yung nangyayari sa pangangalaga ng San Juanico Bridge, sinagot lang natin na alam ko, sigurado ako. Based on records, meron din namang mga pondong na ilagay for the maintenance ng San Juanico Bridge since 2018. Mismo advocated by the congressman, the representative of the 1st District of Leyte, para nga mismo dun sa San Juanico Bridge na yon. Ngayon, kung tatanungin niya kung ano yung nangyayari, dapat lang tanungin din bilang senador, ano din ang nagawa niya para sa San Juanico Bridge. Total, hindi pwedeng tanong lang ng tanong eh. Nagtatrabaho. Lalong-lalo na... Huwag tanong ng tanong. Malapit din. Huwag tanong ng tanong daw, Senator Amy Marcos. Magtrabaho ka din. Yan kasi mga kababayan ang kinaugalian. Nahawa itong si Amy Marcos ng mga Duterte, ni Sara Duterte. Tingnan niyo yung mga kaalyado nilang politiko. Si Robin Padilla, ganun din. Sige ang tanong, ano ang ginagawa ng gobyerno sa issue ng Iran-Israel conflict? Ikaw, anong ginagawa mo din? Itong si Amy Marcos, ganun na po ang pag-ugali. Sinupalpal ni Atty. Princess. Sige, anyan tanong mo. Ikaw, ano yung ambag mo? Anong contribution mo? Kasi senador ka. Si Sara Duterte, ganun din. Tanong ng tanong. Tanungin ninyo yung sarili ninyo. Ano yung ambag ninyo, ang contribution ninyo. Si Sara, sige ang reklamo. Wala mang contribution. Sige lang ang lakwatsa. Nandun na naman sa Australia. Tapos in-invite para makinig sa SONA. Ayaw man. O ngayon, pagdating ng oras, pag bumalik yon dito, magtatanong siya kung anong ginagawa ng ating Pangulo. Pero sa SONA, ayaw niyang makinig. Talagang may problema ang mga taong ito, mga kababayan. Nahawa si Amy, kaya sinupalpal siya ngayon ni Atty. Princess Abante. Huwag niya tanong ng tanong. Kung ano yung nangyayari, dapat lang tanungin din bilang senador, ano din ang nagawa niya para sa San Juanico Bridge. Correct. Total, hindi pwedeng tanong lang ng tanong eh. Kailangan nagtatrabaho. Correct. Lalong-lalo na, malapit din naman sa puso niya ang San Juanico Bridge, ang Leyte. So, instead na maghanap ng ituturo para sisihin, dapat nagtutulungan. Correct. Si Martin Romualdez po, kahit hindi na niya trabaho, mga kababayan, yung umikot sa buong Pilipinas, hindi niya pinapabayaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tulungan na mag-inspeksyon
sa mga pinunduhan ng gobyerno kasi pang-apat siya sa pinakang mataas na opisyal. At yung Congress yung nag-allocate ng pondo. Tama po? At yung in-allocate na pondo ng Congress, yung Senado may hand din. Kaya nga may bicameral conference committee. Kumusta naman? Iyon ang tinatanong ni... Yan ang punto, mga kababayan ni Atty. Princess. Anong laban niya dito kay Atty. Princess? Na abogada po ito. Matalinong abogada. Kaya, buniltahan siya ngayon. Huwag niyang tanong ng tanong. Ano yung contribution mo? Ano yung ambag mo? Magtrabaho ka din. Tumulong ka. Kasi, nandiyan ka sa gobyerno. Kaya ka nga senador. Tama po, mga kababayan. Ituloy natin itong sinasabi ni Atty. Abante. From the House at sa Senado. According to records in 2018, nagkaroon ng pondo para sa San Juanico Bridge of 27 million. Noong 2019, 22 million. 2021, 105 million. 2022, 90 million. 2023, 150 million. 2026 ay may proposal pa lang na madadagdagan yung pondo to 400 million para nga sa pangangalaga. Ito ay initiative ng House of Representatives. Gusto din natin malaman ano din ang initiative ng Senado. Total, gusto nila malaman kung ano ang nangyayari. Nasa posisyon sila para gumawa ng solusyon, hindi maghanap ng sisi. Durog na durog si Amy Marcos. Mahilig sila sa ganyan. Manisi, maghanap ng trabaho habang sila hindi nagtatrabaho, nanggugulo, mga kababayan. Ang masaklap, kapatid pa siya ng ating Pangulo. Saan ka nakakitang ganyang uri ng kapatid, mga kababayan, na mas binigyan pa ng halaga yung isang tao na hindi niya kaano-ano, na nagbanta pa sa kanyang mismong kapatid na ipapapatay, sa kanyang pinsan na speaker, at sa kanyang sister-in-law. Diba? Nakakalungkot ang ganon. At pati yung tatay niya, gustong ipahukay at itapon sa West Philippine Sea. Pero doon siya nakadikit. Yung nang hindi maintindihan, mga kababayan, ng karamihan sa ating mga mamamayang Filipino. Ano na ang nangyari sa utak ni Amy Marcos? O ngayon, may nag-react doon sa, sa sabi ni Amy Marcos, na sana niya ako na lang ang naging presidente. Other than si Jose Castro, may iba pang nag-react. Isang netizen, mga kababayan. Napakaganda yung kanyang post. I-share ko po sa inyo. Shinare ito, mga kababayan. 36 minutes ago pa lang, Bongbong Marcos Loyalist Facebook Warriors. Ashley Garbin ang pangalan niya. Para alam ninyo na galing mismo sa mga supporters ng ating Pangulo. Yan, sabi niya dito, bakit hindi pwede na maging presidente? Referring to Amy Marcos, na nagsabi, sana ako na lang nagpresidente. Hindi dapat maging presidente itong si Amy Marcos, sabi ni Ashley Garbin. Bakit hindi ka pwede maging presidente? Lalong bababa ang kalagayan ng Pilipinas. Bakit niya, Mr. Maravillas, may emphasis doon sa in capital letters yung baba? Iwan ko sa kanya. Hindi ko maintindihan. Baka may paliwanag kayo. Bakit naka-capital letters po yung baba? Yan pagkasulat niya. Bababa ang kalagayan ng Pilipinas. I-comment na lang ninyo. Anong ibig sabihin niya doon? Bakit naka-capital capital letters yung baba? Kawan niya, Mr. Maravillas. Sagin-sagin ka manan niya. Sagin-sagin. Ano nga yung sagin-sagin sa Bicol? Bicol kasi ang sagin-sagin. Ano nga sa Tagalog yung nagpapanggap ka pa na hindi mo alam. Sagin-sagin. Pangalawa, sabi niya, mang-aagaw ka ng asawa. May ganun bang kwento? Kasi bata pa ako noon, ang mga kwento sa politika noong panahon ay siyempre normal yun sa bata pa. Wala akong alam sa ganyan na kwento na naging mang-agaw ng asawa si Amy Marcos. Sabi dito niya, post ito ni Ashley Garbin. Kaya siguro magkakasundo, mga kababayan ng mga Duterte, kasi birds of the same feather, di ba? Flock together. Di ba ganon? Tell me who your friends are. Yun yung kasabihan. And I will tell you who you are. May ganon, mga kababayan. Magkakasama yung magkakauri. Pero ako po, wala akong alam sa ganyang kwento. Lilinawin ko lang. Mag-disclaimer pa ako. Wala akong alam sa ganyang kwento kay Amy Marcos. Pangatlo, sabi niya rito, naging senadora ka, halos 6 na taon ka na dyan.
Wala ka pa ring alam sa Senate procedure. Nagpapaturo ka pa rin sa hudas na si Joel Villanueva. Yung nangyari doon sa pag-convene ng impeachment court po, kino-coach ni Joel Villanueva, pumasok na, rangin yung mga i-cut short, yung pagsasalita ni Risa Ontiveros, nag-viral yun po. O ito po, mga kababayan. President, immediately after the speech of the good gentleman from Davao, I move that any interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech be suspended momentarily after his speech to allow us to take our oath, which was the subject of the approved motion yesterday, and again, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kami. Si Amy Marcos yun. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer, Mr. President. O ngayon, na nagsulsul noon ng point of order, si Joel Villanueva. Ayan o. Panoorin natin. Which was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday. Nagsasabuatan sila. Of a question which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung Kino-coach ni Joel Villanueva, si Amy Marcos. Pwede ka na niya magsalita. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. Yun ang binimin ni Ashley Garbin, mga kababayan. Yung nangyari nung June 10 sa sesyon ng Senado para mag-convene as impeachment court. Naging senadora ka niya na halos 6 na taon. Diyan na wala pa rin alam sa Senate procedure. Nagpapaturo ka pa rin sa hudas na si Joel Villanueva. Pangapat, panay kapit ka sa palda ni Sara kahit pinapahiya ka na. Walang respeto sa sarili. Panglima, gusto mo pabalikin si Digong na hinudas ang West Philippine Sea sa China. Pang-anim, kung inahas mo ang asawa ng iba, hinudas mo sariling pamilya. Nagpapaturo ka pa sa hudas ng Senado. Kapit ka pa sa mga hudas na Duterte. Paano pa kaya pag presidente ka na? Munti ka na nga na malaglag sa Magic 12 tapos may gana ka pang maliitin ang pamumuno ni PBBM. Kapalmoks talaga. Yan po ang post ni Ashley Garbin. Yan posted by Bongbong Marcos Loyalist Facebook Warriors. Para alam ninyo na hindi ko yan mga pananalita. Galing sa supporter mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Binibira si Amy Marcos kasi hindi nila nagugustuhan ang pag-ugali ng kapatid ng ating Pangulo na mas kumampi pa sa mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid na napakaganda yung mga ginagawa sa ating bansa. Mamaya ibigay ko sa inyo yung latest na vlog with Cheryl Cosim, mga kababayan ng ating Pangulo. Ito, basahin muna natin itong mga reaction. Sabi ni Lovely Jewel, Manang Amy, shame on you. Sabi ni Marilo, magbago ka na Amy, ginagawa ka ng tutang aso ni Sara, Piatos Lustay. Nakakaya ka na, nagpapaalipin ka na sa kanila, very low class. Sabi ni Reste Medina, pwede ka Amy, presidente ng mga hitat. Sabi ni Dominador Esguera, kung manalo ka. Sabi ni Ilor, nahawa na. Sabi ni Atilano Ligaspi, kapatid mo nga, kinalaban mo. Ang hindi mo pagawin, yan sa ibang tao. Sabi ni Nilia Supnet,
No way na maging presidente ka, madam. Sabi ni John Mitch Diano, huwag mo na subukan Amy Duterte. Alam na ng lahat ang kulay ng dugo mo, berde, dugong duta. Salot kayo sa bansa, ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino. Kayo lang may gusto o masenso. Wala paki sa mga Pilipino, ang bansang Pilipinas. Tandaan mo yan, Amy. Salot ka. Sabi ni Lucel Espiritu, hindi ka mananalo. Huwag ka nang umasa. Kayong lahat mga bago at may pinag-aralan, mga bata pa, baka sakali mabago ang takbo ng politika dito sa Pilipinas. Sabi ni Lisa, ambisyosa. Kaya pala kahit kapatid, sinuwag para lang sa ambisyon. Gutom sa kapangyarihan. Sabi ni Joel Abarao, Brunyola, yung muka ni Amy, inilalarawan ang sobrang inggit sa kanyang kapatid. Bumalik tayo sa panahon ni Cain at Abel. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa sobrang inggit niya na pinagpapala ng Diyos si Abel, kaya niya ito pinatay. Dumikit si Amy kay Sarah na nagbanta sa buhay ng kanyang kapatid. So para na rin siya ang mitsa sa buhay ng kanyang kapatid. Pinagsamang Cain at Judas ang karakter ni Amy Manotok Duterte. You see, mga kababayan. O ngayon, ito yung interview ni Cheryl Cusing, mga kababayan, kay PBBM. Tungkol ito sa issue ng impeachment at iba pang mga issue ng ating bansa. Ayan po, panoorin natin. Pakinggan natin po. Tahan ko naman po ang mainit na usapin ngayon. Punta ako sa politika, impeachment, Sir President. Kasalukuyan, mainit talaga ang usapin. I'm sure, ito na naman parang may bago na namang teleseryeng inaabangan ang mga kababayan natin sa takbo po nito. Sa itong impeachment na complaint kay Vice President Sara Duterte, may mga aligasyon po na ang pagkaantala nitong proseso ay dulot ng personal o pampolitikang interes. Ano po ang inyong pananaw dito? Lahat ng impeachment process nasa legislatura yan. It's between Congress and the Senate. That's not I'm busy with the transport, with the rice, with all of the different things that we are doing. That nauubos ang oras ko doon. At witness, mga kababayan, tayo mga mamamayang Filipino, hindi niya talaga yun pinapakialaman. Ayaw niya nga sana, kaya lang pinorso ng Congress na impeach si Sara. Kaya sabi ng ating Pangulo, nire-respeto niya yung proseso. Hindi man pwedeng yung trabaho ng Congress, pakialaman niya. Pati yung trial ng Senado, pakialaman niya. Hindi niya yung trabaho bilang isang Pangulo. Trabaho yan ng mga senador. Trabaho ng mga congressmen, ito yon ang pinapaliwanag niya. Busy siya sa mga importanteng bagay. Lalo 3 years na lang, mga kababayan, yung natitira sa kanya. Yan o, mga kababayan. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Yes. Correct. Kasi sinasabi po kasi nila na kahit nasabihin na separation of powers, meron at merong say ang Pangulo sa magiging desisyon. Siguro if the President chooses to do that, I choose not to. Puntahan ko po ang West Philippine Sea. Sinabi po ni Commodore J. Tariela na ang dapat na susunod na Pangulo ng Pilipinas ay dapat ipagpatuloy po ang inyong polisiya sa West Philippine Sea. And then in February, you said Filipinos do not yield. How do you want history to remember the Marcos policy sa West Philippine Sea? We did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi naman tayo nakikipag-away. Pero wag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yan ang matapang na Pangulo. Yan, ipaglalaban talaga namin yan. Correct. Because kung ibigay mo yan, ibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Mr. President, 3 years na lamang po ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are
significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Diba? Kanganga ang paninindigan, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mithiin para sa ating bansa. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.